Ang pagbasa sa banal na ebanghelyo ayon kay San Marcos. Nang panahong iyon, si Jesus ay nagtungo sa sariling bayan kasama ang kanyang mga alagad. Pagdating ng araw ng pamamahinga, nagturo siya sa sinagoga. Nagtaka ang marami nakarinig sa kanya at nagtanong, saan niya nakuha lahat ng yan? Anong karunungan itong pinagkaloob sa kanya? Paano siya nakagagawa ng mga kababalaghan? Di ba ito ang karpinterong anak ni Maria, kapatid ni na Santiago, Jose, Judas at Simon? Dito nakatira ang kanyang mga kapatid na babae, hindi ba? At siya'y ayaw nilang kilanlin. Kaya sinabi ni Jesus sa kanila, ang propeta ay ginagalang ng lahat, liban lamang ng kanyang mga kababayan, mga kamag-anak, at mga kasambahay. Hindi siya nakagawa ng anumang kababalaghan doon, maliban sa pagpapato ng kanyang kamay sa ilang may sakit upang pagalingin ang mga ito. Nagtaka siya sapagkat hindi sila sumampalataya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sa mga nagdaan ng mga linggo, pagbabalikan po natin, iba't ibang mga bagay ang pinagnilayan natin batay sa Ebanghelyo na pinaunawa sa atin ng Panginoon. Ang pagharap sa mga unos ng buhay, ang kasalanan, ang sakit, ang kamatayan. Mga bagay ito na nagdudulot ng pag-aalala o pangamba sa puso ng tao. At sa linggong ito, bukod sa mga bagay na yan na alam natin na laging nagdadala sa atin ng pag-aalala o pag-iisip o kabigatan ng kalooban, ang pinagninilayan natin ngayon ay ang pagtanggi o hindi pagtanggap ng mga kababayan ng Panginoon sa Kanya mismo. Rejection. Madalas naisip natin yung sakit, yung kasalanan, yung kamatayan, nagdudulot sa atin yan ng sama ng loob at pangamba. Pero ngayon, pinakikita sa atin, meron pang isa, at yun yung rejection. Na kung iisipin po natin, simbigat din yun ng bagay na dinadala ng iba't ibang mga karanasan na nagdudulot sa atin ng pag-aalinlangan. At ultimo ang Panginoon, yun ang sabi po nung dulo ng Ebanghelyo. Nagtaka siya kung bakit hindi sila nanampalataya. Sa ibang mga lugar, ang Panginoon namangha. Namangha siya doon sa pananampalataya ng senturyon na nandun na nakikiusap para sa kanyang tauhan. Sabi niya, wala pa ko nakitang ganyang kalaking pananampalataya sa Israel. At uulitin uli yung pagkamangha. At ang pagkamangha naman ngayon ng Panginoon, namangha siya. Bakit? Ito na mismo yung sarili niyang mga kababayan, ito na mismo yung sarili niyang mga kadugo, ito mismo yung sarili niyang mga kaibigan na kasama niyang lumaki, hindi sila naniniwala. Ano nga ba yung nangyari doon? Siguro doon po sa salitang naniniwala, yung mga kababayan ng Panginoon nasobrahan ng paniniwala. Sobrang paniniwala, hindi kay Kristo, hindi
Hindi sa Diyos, kundi sa kanilang sarili. Sumobra yung believe sa sarili. Kaya nga gayon na lang ang pananalita nila na, di ba anak ni Maria yan? Di ba anak lang yan ng karpintero? Di ba kilala natin yan? Di ba alam natin kung saan niya nakatira? Saan niya kinuha lahat yan? Paano niya nagagawa yung mga bagay na yan? Yung mga pananalita po na yan ng mga tao, ng kababayan ng Panginoon, sobrang bilib sa sarili. Sabihin natin, ano yung dahilan? Kaya hindi sila makapanampalataya sa Panginoon. At hindi lang sa Panginoon, hindi rin makapanampalataya sa kanilang kapwa. Kasi masyado silang punong-puno ng kanilang sarili. And they have no room anymore for God. Kayabangan, inggit, kapalaluan. Kuminsan din natin napapansin po yan. Tayo mga Pilipino, parang ordinaryo na lang sa atin yung mamintas. At ngayon, maraming mga tao sanay na sanay, di ba? Sa Facebook, lahat na lang binas. Oh. Lahat na lang sinakyan, di naman alam kung ano nangyayari. Oh. Pero yan yung mundo. Yan yung mundo na mayabang. Yan yung mundo na palalo. Yan yung mundo na sarado sa kanyang kapwa. Yan yung mundo na mas naiisip yung kanyang sarili. At yung rejection po na yan, ang laki ng dinudulot niyang pinsala sa tao. Pinsala hindi lamang sa tao na hindi lamang sa tao na nasasaktan, kundi pinsala sa mismong tao na nagyayabang. Kasi hindi niya alam kung paanong sinisira niya hindi lamang yung kanyang kapwa, kundi yung kanyang sarili. Dahil sa kanyang kapalaluan o kayabangan o pagiging mataas. Sabi nga po ni Saint Teresa of Calcutta, meron siyang quotation, sabi niya, "The greatest disease in the West today is not tuberculosis or leprosy. It is being unwanted, unloved, uncared for." Kung isipin po natin yung rejection na yun sa Panginoon, ano yung translation nun pagdating hindi lamang sa Panginoon kundi sa buhay natin? Sinasabi po ni Santa Teresa ng Calcutta, dahil minamaliit ka, dahil binabaliwala ka, dahil ang tingin ng mga tao, ang mahalaga yung sarili nila, ano nangyari sa kapwa? To be unwanted, to be unloved, to be uncared for. We can cure physical diseases with medicine. But loneliness, despair, hopelessness, ano yun? Kaya nga pagtatakhan niyo po yan. Sa isang panahon na ang teknolohiya mas advanced, ang daming mga bagay na noong araw hindi mo maisip na mangyayari. Yung TV, sasabit na lang sa dingding, akala mo picture frame. Ang hirap imaginein po nung araw yun. Yung camera, malalagay sa computer. Oh. Yung kakausapin mo, makikita mo kahit saan ka nandun. Tapos artista ka na. Oh, depende lang kung viral. Oh, depende sa in-upload mo. Oh, kung lalaiting ka o tatangkiliking ka. Ang dali, gusto mong kausapin. Pero sa gitna ng bilis ng teknolohiya na yan, at dali na makita mo o mapunta ka sa isang lugar, ang daming mga tao yung makita natin nadidepress. At lalong higit sa mga mayayamang bansa, makita natin maraming mga tao nawawalan sila ng kahulugan sa buhay. Pag inugat natin, ano po yung pinagmumula nun? Rejection. Yan ay isang uri ng sakit na hindi natin namamalayan
kumakain sa tao dahil sa pagiging makamundo ng tao. Natural sa atin dahil yan yung mundo na ginagalawan natin. Anong iniisip ng iba, anong sasabihin ng iba, nakalimutan natin anong iniisip ng Diyos. Kaya po anong Lunas, ang Panginoon, dito sa pagsisimula ng kanyang paglantad para sa paglilingkod patungo sa Jerusalem, tinanggihan siya mismo ng sarili niya, mga kababayan. Pero hindi tumigil ang Panginoon. Sabi nga po doon sa Ebanghelyo, bagamat di siya makagawa ng ganong karaming kababalaghan, meron pa rin siyang mga pinatungan ng kamay at pinagaling. Magandang pansinin po yung katiting na pangungusap na yon mula sa Ebanghelyo. Ano ibig sabihin nun? Even if Jesus was met by rejection by His own kin, even if Jesus was hurt by people around Him, ano po yung sabi? He did not stop loving. Hindi siya tumigil magmahal. Kaya napatong pa rin siya ng kamay at nagpagaling dun sa mga tao. Despair, loneliness, hopelessness, the only cure is love. There are many in the world who are dying for the piece of bread, but there are many more dying for a little love. The poverty in the West is a different kind of poverty. It is not only a poverty of loneliness, but also a poverty of spirituality. Sa Panginoon, tinuro niya sa atin yan. Kaya nga sa pangangaral ng Panginoon, sasabihin ng Panginoon, sinugo ako, hindi para sa mga banal, kundi para po nang balikin yung mga makasalanan. At kung maaalala natin, kamakalawa yung Ebanghelyo, tinutuligsan ng mga Pariseo ang Panginoon. Bakit ka nakikisalamuha sa mga makasalanan? Bakit ka kumakain at umiinom na kasama nila? Kasi nga yung pakikisalamuha sa makasalanan, madudumihan siya kung kakain siyang kasama. Sabi ng Panginoon, isipin niyong ibig sabihin ng mga salita na ito. Habag ang ibig ko at hindi hain. Naparito ako para tawagin ang mga makasalanan, hindi ang mga banal. Hindi sinasabi ng Panginoon, hindi mahalaga yung pagpapakabanal. Kung akala mo ikay magaling, mahusay, dahil ikay mayabang at mapagmataas at palalo, hindi yan yung kabanalan. Kasi ang tunay na kabanalan, nandun sa kababaang loob. Kaya ano po yung ipinakita sa atin na landas ng Panginoon? Sa pagsasabi niya, it is mercy that I desire and not sacrifice. Sabi po sa Salmo, sa Lumang Tipan, God blesses a humble and contrite heart, a meek and humble heart. Yun po yung tatlo eh. Meek, humble, contrite. Yung meek, ang Tagalog po natin doon, maamo. Tingnan mo nga yung katabi mo, mukha bang maamo? O mukhang mangangagat? Ay ba? Yung po salitang amo, galing sa salitang Latin, amo, amare. Ibig sabihin po nun sa Latin ni love. Kaya pag sinabi mong maamo, mamahalin, di ba? Nagmamahal. At yun yung dapat makita sa atin. Paano natin pinakikita yung pagmamahal? Hindi mahalaga kung minamahal ka. Ang pinakamahalaga, ikaw. Nagmamahal ka. At nagmamahal ka dahil kinikilala mo, kung mayroong unang nagmahal sa'yo, yun ang Diyos.
Kaya kaakibat lagi po yung contrite. Hindi lang nangangahulugan nun na lagi kang gumagawa ng masama. Yung pagiging contrite ay laging nandun yung kahandaan na kilalanin mo, ano pa yung pwede kong baguhin sa aking sarili? Ano pa yung pwede kong pagibayuhin? O ano ba yung mga nagawa kong pagmamalabi sa pagkukulang? Paano ko higit na mabuting tao ngayon kumpara kahapon? Paano natin itutulad yung puso natin sa puso ng Panginoon? Kaya kaakibat nun, kababaang loob, humility. Hindi dahil inaandokha mo ang sarili mo. Hindi dahil nakikita mo ang Diyos higit sa pagmamahal at kabutihan. Inambagan lang tayo. At anumang meron tayo, kabutihan at pagmamahal yan buhat sa Diyos. Hindi dapat ipagmataas o ipagdamot. Bagkus ay nandun na gamitin natin sa kabutihan at pagmamalasakit sa bawat isa. Yan po yung hamon sa atin ng pananampalataya. Kaya nga sa bandang huli, yung mga tao na yan na makasalanan na pinakasamahan ng Panginoon, hindi naman sila nanatili sa kasalanan. Nanumbalik sila. Kaya nga, ang napakagandang kwento, sa second reading natin si St. Paul. Sabi niya, inamin niya na meron siyang kasalanan. Noon na, ang isip niya, napakataas niya, Pariseo siya. Kaya nga pinapatay niya, gusto niyang patayin yung mga Kristiyano sa isip niya na mga mga mali yung ginagawa nila, paglapastangan. Dahil nga ang tingin niya, napakataas nung ine-expect niya. Pero nung gisingin siya ng Panginoon at ipaunawa sa kanya na mali ginawa niya, nagsisi siya. At dun sa pangalawang pagbasa, marinig natin, siya mismo, inaamin niya, meron siyang tinik sa kanyang laman. Pero yung kahinaan niya na yun na inamin niya, paano naging kalakasan? Sabi niya sa Panginoon, Lord, tanggalin mo, 3 beses. Pero sabi ng Panginoon, hindi. Sapat ang grasya ko. My grace is sufficient for you. Dahil mas nakikita yung kapangyarihan ko sa kahinaan mo na yan. Kaya nga sa bandang huli, sabihin ni St. Paul, it is when I'm weak that I'm strong. Kasi kung meron akong kahinaan na magpupuno ang Diyos, at di natin kailanman sasabihin na napakagaling ko na o napakahusay ko na. Yan ang biyaya ng Diyos. Yan ang atas ng Panginoon. Kaya nga po yung holiness, di ba sa Old English, pag dinadasal po natin yung Ama namin, Our Father in Heaven, hallowed be thy name. Di ba? At sa English ka natin, holy eh. Pero sa archaic, hallowed be. Yung to hallow, yun yung old word for making holy. Pero pag sinabi niyo pong to hallow, ano yung hallow? To empty. At pag nandun na, binakante natin yung puso natin. Binakante natin sa sarili natin. Binakante natin sa mga kapritsyo natin. Binakante natin sa mga angas o mga yabang natin o kagalingan natin. We make room for God. Kaya may puwang ang Diyos. Kaya nga sa bandang huli, kahit sa kahina, sasabihin ni St. Paul, it is no longer I who lives, because Christ lives in me. At di niya sinasabi yan dahil ako ngayon ang Kristo, ako ngayon ang magaling, hindi. Kundi ang kwenta ng buhay ko, ang sinasabi ko, iniisip ko at ginagawa ko, yun yung pag-ibig ng Diyos. Kaya nga siguro ang Panginoon, damang-daman niya kung ano yung masaktan, damang-daman niya kung ano yung tanggihan, damang-daman niya yung husgahan o baliwalain o maliitin. Kaya nga, ganun din siyang katyaga. At ilapit yung mga tao na ikinahuna ng lipunan o kinalimutan o pinabayaan. Pero wag mangyari
na yung karanasan na yan, maranasan natin mismo sa ating sariling pamilya. Kuminsan, mas mabuti tayo sa ibang mga tao kaysa sa iba. O kuminsan, mas mabuti tayo doon sa mga tao na iniisip lamang natin may pakinabang sa atin. Lagi nating isipin, ang anumang meron tayo, lahat ng yan, biyaya at grasya ng Panginoong Diyos. At katulad ng Panginoon, lagi sana tayo mapuno ng Kanyang pag-ibig. Sa araw-araw nating pagdasal, hilingin natin yan sa Panginoon. Bigyan niya tayo ng a meek, a humble, and contrite heart. Upang sa gayon, tunay tayong maging salamin ng pag-ibig ng Panginoong Hesukristo sa bawat isa.